Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 2 beses inatake ng grupong Houthi ang isa na namang barkong may mga tripulanting Pinoy sa Red Sea. Kabilang sa nawasak ang command and control ng barko, pati na ang cabin na tinutuluyan ng mga tripulante. Na-videohan ang ilang sandali bago ang unang pag-atake at nakausap natin ang kapatid ng isa sa halos 30 Pinoy. Nakatutok si Ian Cruz. Kuha ito habang papalapit ang isang maliit na sea vessel sa bulk carrier na MV Transworld Navigator habang dumaraan sa Red Sea. Maya-maya, tila napatago na ang kumukuha ng video. Hanggang sa isang malakas na pagsabog na narinig. Basag ang salamin sa bridge ng barko kung saan naroon ang command and control ng barko. Basag din ang salamin ng ibang kabina ng barko kung saan tumutuloy ang mga tripulante. Kabilang ilang Pinoy na makikitang naka-bullet vest. Ang ilang tripulante natutulog na lang sa hallway na nasa gitna ng barko kaya mas ligtas kumpara sa ibang bahagi nito. Isa sa mga Pinoy, si Joel Almilor, kapatid ng broadcaster na si Dominic Almilor. Kwento ni Joel sa kapatid, gabi ng Biyernes nang unang atakihin ng drone strike ang MV Transworld Navigator. Lumikha ito ng apoy na agad ding naapula kaya walang malaking pinsala sa ngayon. Thrice daw silang binomba. Natutulog na siya noon, nagising siya ng malakas na pagsabog. So yun, yung 3 beses na yun, talagang parang ako, nung binalita niyo yun, talagang grabe na yung kaba ko. Umaga kahapon, nang muli raw atakihin ng barko ng isang bangka sa Red Sea. Wala na kaming tigil sa kakaiyak nung araw na yun. Kasi lalo pa nung nakita ko yung video nung umaapoy, parang sabi ko, hindi ko kakayanin na, diba, mamatay yung kapatid ko sa ganyang sitwasyon. Kagabi naman nang ibalita ni Joel na nakaalpas na sila sa high threat area ng Red Sea. Kinumpirma ng Houthi na kabilang ang barko sa 2 inatake nila kahapon gamit ang isang surface boat na walang crew. Pag-aari umano kasi ito ng kumpanyang lumabag umano sa ban pagpasok sa okupadong Palestina. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, ligtas lahat ang 27 Pinoy seafarers ng MV Transworld Navigator. May tama raw ang barko nila pero tuloy pa rin sila sa paglalayag. All Filipino crew of 27, ligtas na po sila. The vessel was hit pero not enough to immobilize the ship, so it managed to sail on. And right now it's on safer ground. I just can't say the exact location. Patuloy naman daw na inaantay ng DMW ang latest report ukol sa hinahanap na engineer na sakay ng lumubog na MV Tutor. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Pinangangambakan ng malawak at mas mataas na pagbaha sa Navotas at Malabon kung kailan kasi tagulan saka nawasak ang isang floodgate sa Navotas dahil sa isang sumadsad na barge. Nakatutok si Salima Refran. Yan, binibira nila, pinipilit na makapasok, sisira na ang gate. Pilit pinasok ng barge na ito ang North Navotas Navigational Floodgate noong June 7 kahit binawalan na dahil low tide. Sumadsad tuloy ito sa floodgate. Sisira na ang gate nito, binibira nila. Sinabihan na ng guard namin na iatras, ayaw. Gusto birahin. Ayan, River Angel. 4 na tugboat ang nagtulong-tulong para maalis ang barge pero nasira na ang floodgate na hindi na maitaas kaya nananatiling nakabukas. Ito pa naman ang humaharang sa tubig mula Manila Bay tuwing high tide na maaaring magdulot ng pagbaha sa low-lying barangays sa Navotas at sa katabing Malabon. Ngayon pa lang may ilang lugar nang may hanggang gutter na baha sa M. Naval, Azucena at Sampaguita Street sa Navotas. May baha na rin maging sa General Luna sa Malabon. Nangangamba po kami kasi baka mamaya is lumakas pa yung ulan, tas ganyan yung sitwasyon namin sa mga motor na mababa, hindi makabiyahe. Darating ang bagyuhan, ngayon pa lang po dahil nag-high tide, nagkakaproblema na kami, umaabot na ng lagpas tuhod, hita,
ang bahas. Pag nasira po talaga itong navigate, talagang papasok yung tubig. No? Kahit anong gawin nating pumping, dahil lagpas yung tubig doon sa mga dike po natin. Sa lagay na yan ay hindi pa nakikita ang buong pinsala hanggang di na iaangat ang floodgate. Gagawan muna ito ng paraan ng MMDA. Tutulungan muna through crane na itaas yung navigational gate. Magpupulong din ng MMDA, mga lokal na pamahalaan at ang Shipyard Association bago gawin ito. Kung ano po ang abot na aming makakayang tulong, tutulong pa rin po kami para masolusyonan. Patuloy naman ang investigasyon sa pagsadsad ng barge sa floodgate. Nakipag-ugnayan na ang MMDA sa may-ari ng barge. Posible po na ang DPWH ay magpadala ng assessment sa kanila para po panagutin doon po sa magiging cost noong pag-repair nito po. Nagpaplano na rin ang mas maganda at climate change responsive na floodgate. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 oras. Iginiit ng Pangulo na responsibilidad ng liderato at hindi na maaaring maulit ang nangyari sa Ayungin Shoal na ikinaputol ng daliri ng isang sundalo. Inilabas naman ng AFP ang video ng mabilis na takbo ng bangka ng China hanggang sa sumalpok sa bangka ng Pilipinas. Nakatutok si Joseph Moro. Sa kuwang ito ng pagharang ng China Coast Guard sa resupply mission noong June 17, makikita kung paanong mabilis na hinabol ng inflatable boat ng China Coast Guard ang isang bangka ng Philippine Navy hanggang sa sumalpok ito. Sa lakas ng pagbangga, halos mahulog ang dalawang sakay ng bangka ng Pilipinas. Ang ginawa ng China tinawag na professional at may pagtitimpi ng kanilang foreign ministry. Kahit pa sa parehong punto na putulan ng daliri, si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo. Dahil sa sakripisyon nga ni Facundo, ginawaran siya ni Pangulong Bongbong Marcos ng Order of Lapu-Lapu na may ranggong kampilan. Ginawaran naman ng Order of Lapu-Lapu na may ranggong kamagi ang 79 na iba pang Philippine Navy at Marines na kasama sa operasyon. Bago nito ay kinausap ng personal ng Pangulo ang 80 sundalo. Sa pagharap ng Pangulo sa mga sundalo dito sa AFP Western Command, sinabi niya na responsableng bansa ang Pilipinas at hindi ito gagamit ng dahas o intimidasyon para makapanakit ng kapwa. Kabilang sa hinarap nila ang panunutok ng mga palakol at matatalas na bagay, pagnanakaw, pang-tear gas at paggamit ng malalakas na strobe lights. I salute the 80 officers and troops who sailed the waters and exercised the greatest restraint amidst intense provocation. On June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. Hindi raw gusto ng Pilipinas ng gera pero hindi raw ito katumbas ng kahinaan. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Sa harap nila at ng Defense Secretary, AFP Chief of Staff at mga pinuno ng AFP Western Command at Philippine Coast Guard, sinabi ng Pangulo na ang nangyari ay responsibilidad ng liderato. Sabay sabing hindi na pwedeng mangyari ulit ang sinapit ng mga sundalo sa Ayungin noong June 17. Sa gitna niya, nagpahayag ng suporta sa gobyerno ang Asosasyon ng mga Retiradong Opisyal ng AFP, kasabay ng papuri sa mga sundalong Pilipino. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Matapos ang mahigit 7 taon, lusot na sa lahat ng hinarap niyang drug case si dating Senadora Laila de Lima. Sa desisyon ng korte, sinabi nitong bigo ang prosekusyon na patunayang guilty si de Lima at iba pang akusado. Nakatutok si Mari Zumali. Matapos ang 7 taong paglilitis, acquitted o pinawalang sala na si dating Senadora Laila de Lima sa huling natitira sa kanyang 3 drug case. Ito'y matapos pagbigyan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 ang demurrer to evidence na inihain ni de Lima. With the grant of our demurrer to evidence, which is tantamount to acquittal, that means I am now completely free and vindicated. It's very liberating.
Ang demurrer to evidence ay motion na inihahain ng depensa kung tiwala silang mahina ang ebidensya ng prosekusyon na hindi na nila kailangang magpakita ng sarili nilang ebidensya. Ang ikatlong kaso ay kaugnay sa umano'y pakikipagsabuatan at paggamit sa mga inmates sa iligal na kalakalan ng droga sa Bilibid upang makalikom ng pondo para sa kanyang pagtakbo bilang senador noong 2016. Sa desisyon ni Presiding Judge Hener Guito, sinabi nitong nabigo ang prosekusyon ng mga patunayang guilty beyond reasonable doubt ang lahat ng mga akusado. Bukod kay De Lima, acquitted din sina dating opisyal ng Bureau of Corrections na si Franklin Bucayo, ang dating bodyguard ni De Lima na si Ronnie Dayan, dating aide na si Jonel Sanchez, at dating police asset na si Jose Adrian Dera. Pebrero 2017 na arestuhin si Nooy Senador De Lima para sa kasong pakikipagsabuatan umano sa mga drug dealers sa loob ng Bilibid nung siya'y Justice Secretary pa. Una na rin siyang na-acquit sa 2 iba pang drug case laban sa kanya. Matapos ang mahigit 7 taon, sinabi ngayon ni Presiding Judge Guito na maaari na raw niyang ma-enjoy ang ikangay unmitigated freedom. 6 na taong nakulong sa De Lima bago napayagang makapagpiyansa ng 1 taon. I respected the rule of law. Despite the pain and the injustice of it all, I confronted the charges head-on and I went through and endured the whole process. Panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng kasuhan at makulong sa De Lima. Kay Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at pekeng war on drugs. Nandyan ang ICC. Tumutulong po tayo. I've been saying that na handang-handa po ako na tumulong talaga sa ICC para makamtan ang hustisya ng mga naging biktima. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng dating Pangulo. Ang mga taga-suporta ni De Lima nagbunyi sa desisyon ng korte. Pinag-aaralan naman ng kampo ni De Lima ang mga kasong ihahain nila at mga magiging susunod na hakbang. Ang prosekusyon naman, we are not discounting the possibility of exhausting all proper legal remedies. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Ibinasura din ng Quezon City Regional Trial Court Branch 76 ang kaso ni dating Senadora Laila De Lima na disobedience to summons. Kaugnay ito ng reklamong inihain ng liderato ng Kamara noong 2016 dahil sa umano'y pagpayo nito sa dating bodyguard na si Ronnie Dayan na huwag dumalo sa investigasyon ng Kamara sa iligal na kalakalan ng droga sa Bilibid. Sa isang exclusive interview, inilatag ni Vice President Sara Duterte ang mga programang iminumungkahi niyang ipagpatuloy ng papalit na Education Secretary. Sinagot niya rin kung kumusta ang ugnayan nila ngayon ng Pangulo. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Tapos ng aming pag-uusap. So how's your relationship now? I would believe we are still friendly with each other on a personal level na. Ganyan na ang paglalarawan ni Vice President Sara Duterte sa ugnayan nila ni Pangulong Bongbong Marcos na naging katikat niya noong 2022 elections. Kasunod yan ang pagbibitiw niya sa gabinete ng Administrasyong Marcos, particular bilang Education Secretary at NTF-ELCAC Chairperson. Wala pa rin paliwanag kung bakit siya nagbitiw mula sa kanya o sa palasyo. Pumunta ako sa opisina ni Pangulong Marcos at sinabi ko sa kanya, dala ko yung resignation letter ko. And maayos naman yung kanyang pagtanggap. Wala ring tugon. Nagsubukan naming hinga ng reaksyon ang First Lady na dati na nagsabing hindi nagustuhan ang pagbatikos ng pamilya ng bise sa Pangulo. Pero ang dating kapartidong si House Speaker Martin Romualdez, nire-respeto raw ang desisyon ng bise. We miss the closer interactions that we had during the campaign. But nonetheless, there's politics and there's personal and we only wish the Vice President nothing but the best. Sabi ng bise, tuloy pa ang kanyang trabaho bilang Education Secretary, lalo't wala pa siyang kapalit. May mga mungkahi rin siya sa susunod na kalihim na mga nasimulan niya na pwedeng ituloy. Hindi pa tayo tapos sa review ng grades 11 and 12 na curriculum, so kailangan natin matapos yon. Kailangan natin i-address yung employability ng ating grade 12 graduates.
yung pangarap natin na maging universal yung feeding, school-based feeding program. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Kontrolado ang Q fever, kaya walang dapat ikabahala ayon sa Department of Health. Pinalab test na rin ang ilang tao para malaman kung nahawa sa mga kambing na nakitaan ng sakit. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos patayin at ibaon sa lupa ang 60 kambing sa Santa Cruz, Marinduque dahil sa Q fever noong nakaraang linggo, ilang tao ang pinalab test para malaman kung nahawa sa Q fever. Hinihintay pa ang resulta ayon sa Department of Health dahil ang sakit ay pwedeng mahawa ng ibang hayop o tao. Ang tawag natin sa Q fever ay zoonotic disease kung saan ang paglipat mula sa hayop papunta sa tao ang nakikita. Ang binabantayan natin ngayon is yun bang mga na-expose dun sa mga kambing galing sa United States kung sila ba ay nagkaroon man ng Q fever. Pagtitiyak ng Health Department, may isolation facilities ang mga level 2 at 3 hospitals sa mga probinsya kung kailangan. Ang mga na-expose sa hayop na may Q fever, maiging i-report agad kung meron siyang sintomas na nararamdaman. Ang mga sintomas niya ay typically mild and also non-specific. Ano yung mga sintomas na yun? Yung lagnat, yung pagkapagod, sakit ng ulo, pagkaduwal, or pagsusuka. Pero sabi ng DOH, walang dapat ikabahala. Hindi kami nababahala. Controlled na siya. Enero pa dumating sa bansa ang 74 na kambing na inimport mula sa Amerika para paramihin. Nagkaroon ng ilang test bago ito makumpirma nitong June. Bukod sa Marinduque, may mga imported na kambing din sa Pampanga na agad na pinatay at inilibing para hindi makahawa. Sa Marinduque, meron pa rin doong 6 na baka within the breeding station. Lahat yan ay pinatay na rin, dinipopulate na rin. Tiniyak naman ng Agriculture Department na gumamit ng kumpletong personal protective equipment at sumunod sa protocol ang 23 tauhan ng Bureau of Animal Industry na nagdepopulate sa mga kambing. Wala pang confirm na may sakit ng mga personnel namin ng Q fever. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, asahan ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil naka-monsoon break po ulit tayo ngayon. Ibig sabihin, pansamantalang nawala ang epekto ng Southwest Monsoon o habagat sa ating bansa. Posibleng magtuloy-tuloy pa yan sa mga susunod na araw. Paliwanag ng Pag-asa, lumihis papalayo sa bansa ang ihip ng habagat dahil nakakahatak ito ng namumuong sirkulasyon malapit sa Vietnam. Sa ngayon, nagbabalik ang easterlies o yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. Apektado niyan ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Wala ring namamataang bagong sama ng panahon o bagyo ngayong linggo pero may tsansa ng ulan dahil sa thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas mataas na ang tsansa ng ulan sa Palawan, Mindoro Provinces, Quezon, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Sa hapon, uulan na rin ang ilang bahagi ng Ilocos Provinces, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, natitirang bahagi ng Visayas, Northern Mindanao, Barm, Soc-Sargen at Davao Region. May matitinding buhos ng ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide kaya maging alerto po ang mga nakatira sa mababang lugar o malapit sa bundok. Sa Metro Manila naman, gaya po kanina ay posibleng maulit ang malakas na ulan bukas, lalo po sa bandang hapon o gabi. Nasa Paris, France na ang ilan sa mga pambato ng Pilipinas sa nalalapit na 2024 Paris Olympics. Wala pa man yan, may tila pampabuenas na back-to-back gold ang pole vaulter na si EJ Ubiena. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nakarating na sa Paris, France ang Philippine Olympic Team na kakatawan sa bansa sa 2024 Paris Olympics. Kabilang sa mga atletang Pinoy na nauna nang lumipad doon ang magsisilbing Philippine flag bearers na sina Nesty Petesio at Carlo Paalam. Ang kapwa nila boksingerong sina Hergy Bacyadan at Ira Villegas, weightlifters Elrin Ando, John Februar Ceniza at Vanessa Sarno at ang kauna-unahang Pinay rower na sasabak sa Olympics na si Giovanni Delgaco. Kasama sa delegasyon sina Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino at Paris Olympic Chef de Mission John Vic Remulla. Sa videong kuha ni Elrin Ando, hindi pinalagpas ng ating mga atleta ang pagkakataon para maglakad-lakad muna at enjoyin ang tanawin sa City of Metz, kung saan isang buwan silang sasalang sa training camp bilang paghahanda sa Olympic Games.
Samantala, bago pa man tumungo sa France para sa panibago niyang Olympic journey, sunod-sunod nang nagpamalas ng galing si EJ Obiena sa kanyang back-to-back gold sa Poland. Pinakabago riyan ang ginto sa Czesław Cybulskiego sa Poznan, Poland. Dito nakamit niya ang kanyang bagong stadium and meeting record na 5.87 meters. Bago yan, nakaginto rin si Obiena sa 6th Arena Dziewinska Memorial sa Poland, kung saan tagumpay niyang na-clear ang kanyang season best na 5.97 meters. Sa ngayon, hindi bababa sa 15 atleta ang kakatawan sa Pilipinas sa iba't ibang sports sa 2024 Paris Olympics na opisyal na magbubukas sa darating na July 26. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Dadalhin na sa Metro Manila para maimbestigahan ang isang tauhan ng Pogo sa Porac na nagtangka umanong lumabas ang bansa mula sa Davao Airport. Nakatutok si Jonathan Andal. Ito ang passport ng babaeng Chinese na hinarang kahapon sa Davao International Airport na lalabas sana ng bansa. Ang Chinese nakaalerto pala sa Bureau of Immigration dahil manager siya ng Lucky South 99, ang sinalakay na illegal na Pogo sa Porac, Pampanga. Lumipad pa raw ito ng Davao para lang makalabas ng Pilipinas. The preferred airports of these Chinese nationals coming in and out of the country are Clark, Palawan, Puerto Princesa, and Davao. For whatever reason, we don't know. Dadalhin siya sa Maynila para imbestigahan ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission. Isa siya sa 12 persons of interest ngayon sa illegal na Pogo sa Porac na ipinalerto na sa immigration ng PAOK. Ipinalalagay na rin daw sa Immigration Lookout Bulletin Order si Bamban Tarlac Mayor Alice Go at kanyang mga kapatid, pati na si Dennis Cunanan, ang dating opisyal ng gobyerno na naging independent consultant ng mga kumpanya sa likod ng Pogo sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Lahat po ng may kinalaman sa kaso ng Bamban ay in-applyan na po ni SOJ, in-instruct ni SOJ Remulla na maglabas na po ng IBLO, Immigration Bulletin Lookout Order. So sila Mayor, yung mga kapatid niya, Dennis Cunanan, and everybody else. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Go at Cunanan. Kanina nag-inspeksyon si Senator Sherwin Gatchalian sa loob ng illegal na Pogo sa Porac. Ito na raw ang pinakamalaki at pinakabrutal na Pogo na nakita niya. Itinuro ni Gatchalian si Go na sangkot din daw sa Pogo na ito sa Porac at hindi lang sa Bamban. Ang masasagot ko lang yung mga kausap niyang tao, nakita rin dito sa Pogo Hub na ito. So that's the link that we are referring to. Irerekomenda naman ng senador na suspendihin na si Porac Mayor Jaime Capil dahil sa kapabayaan. Merong negligence na nangyari kung ang isang mayor hindi pinapapasok. Dapat magsumbong ka na sa police, mag-report ka na officially, hindi yung tatahimik ka. Dahil kung tumahimik ka, para ka nang kasama doon sa mga krimen na nangyari. Sabi ng abogado ni Capil, sasagutin na lang nila ito sa pagdalo nila sa pagdinig ng Senado sa Miyerkules. Pag-aaralan naman ni Gatchalian kung ipatatawag din sina Atty. Harry Roque at kanyang dating executive assistant matapos makita ang mga dokumento nila sa sinalakay na Porac Pogo Hub. Inihahanda naman na raw ang ihahaing forfeiture case para mapasakamay na ng gobyerno ang abandonado ng illegal na Pogo sa Porac. Kapag inaward daw ng korte sa PAOK itong 10 ektaryang compound na ito, irerekomenda daw nila itong maging isang eskwelahan. Mula po rito sa Porac, Pampanga, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kung noong una ay sinasabi ng gobyerno na posibleng misunderstanding o aksidente ang enkwentro ng Philippine Navy at China Coast Guard sa Ayungin Shoal noong nakaraang Lunes, hindi na raw ganito ang kanilang tingin ngayon. Nanindigan din si Pangulong Bongbong Marcos na hindi aanunsyo mga resupply mission gaya ng naunang inirekomenda sa kanya. Yan ang aking tinutukan. You know, this was probably a misunderstanding or an accident. Ito ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong Biyernes nang tanungin kung may tuturing na armed attack ang marahas sa paghaharap ng Philippine Navy sa RORE mission sa BRP Sierra Madre noong June 17. Matapos sa pagbisita ng Pangulo sa mga tropa ng Philippine Navy na nakaharap ng China Coast Guard, ito na ang tingin ng gobyerno sa insidente sa Ayungin Shoal. We have now come to the conclusion that it was not a misunderstanding or an accident. We are not downplaying the incident. It was an aggressive and illegal use of force. Pero ang nangyari, hindi pa raw ito maaaring tawaging armed attack na kondisyon para maigit ang Pilipinas sa Mutual Defense Treaty at idepensa ito ng Amerika. National definition ng armed attack, it is the use of military force
and excessive mass use of force that could trigger collective self-defense. Even doon sa Article 51 ng UN Charter at saka doon sa MDP, hindi siya magpo-fall sa definition ng karapatan. Hindi rin inaprobahan ng Pangulo ang rekomendasyon ng National Maritime Council matapos sila magpulong nitong Biyernes na i-anunsyo ang mga regular na RORE mission na isa sa nakita nilang paraan para maiwasan ang tensyon. Dati ng posisyon ng Pilipinas na ang Ayungin Shoal ay bahagi ng exclusive economic zone ng bansa at hindi dapat ipagpaalam ang anumang lehitimong aktibidad doon. The President has reiterated that we will not publish schedules of any RORE. Sa kabila ng mga pahayag na ito, hindi raw giyera ang habol ng Pilipinas at nagpapatuloy ang pakikipag-ugnayan sa China para maresolba sa pamamagitan ng diplomasya ang anumang tensyon. Pero aminado ang Department of Foreign Affairs, wala pa nangyaring pulong sa kanilang Chinese counterpart mula nang mangyaring insidente noong June 17. The peaceful means, yes. Hindi nawawala yan. We are also doing something on the diplomatic front. We have a mechanism that has been in existence for quite a number of years. Sa isang pahayag, sinabi naman ng China Foreign Ministry na dapat magtulungan ng Pilipinas at China para bantayan ang kapayapaan at stability sa South China Sea. At hinimok ang Pilipinas na tigilan ang anilay paglabag at panlilinlang sa international community. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayri na nakatutok, 24 oras. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na konektado ang mga Pogo Hub sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Pinangangambahan namang magamit sa eleksyon ang kita sa pang-i-scam ng mga illegal na Pogo. Nakatutok si June Veneracion. Scamming activities ang kabilang sa mga sinisilip na aktibidad ng mga illegal na Pogo sa Pilipinas. Batay sa datos ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, sa isang buwan, mahina ang 2 bilyong pisong kita ng isang illegal na Pogo mula sa scamming activities. Ngayong malapit na ang midterm elections, posibleng magamit daw ito para magpapanalo ng kandidato gaya ng pera mula sa illegal na sugal at droga. Ayon sa Department of Interior and Local Government. Whether we like it or not, sa totoo lang, kuminsan itong mga perang illegal na ito ay ginagamit to prop up candidates. At yun na masaklap po rito. All of these things could possibly affect an election. Sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, malaking problema para sa gobyerno kapag may nakalusot na kandidato na pinondohan ng pera mula sa illegal na Pogo. Ang isang korap na politiko, kung siya ang alkalde ng isang bayan, hindi mo na kinakailangan mag-apply ng kahit ano pang dokumento, you can just operate anytime. Bulag, pipi, bingi ang isang korap na politiko kapag nasusuhulan ng mga magpupugo. Kasunod naman ng mga nadiskubring illegal na Pogo sa Central Luzon. Nagbabala si PNP Chief Romel Francisco Marbil na mananagot ang mga pulis kapag sila ay nasangkot sa illegal na Pogo. I don't want to say na protector po kasi wala naman po talagang protector. We have our integrity monitoring and group na nag-check po doon sa mga tao natin. Lumabas naman sa investigasyon ng Criminal Investigation and Detection Group na konektado ang Pogo Hub sa Banban at Porac. Pero hindi muna nito inilatag ang koneksyon ng dalawa habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa Pogo Hub sa Porac, lumutang ang mga hinala na may mga foreign spies sa Pilipinas matapos ma-recover ang mga Chinese military uniform. Pero sabi ng CIDG, parang ang nakikita namin dito ay mga souvenir na ginagamit ng mga Chinese nationals dun sa Porac. But we are not discounting the possibility na may iba pang reason. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. May well-deserved break ang K-pop group na Lapiles sa kanilang 2nd anniversary, kabilang ang Pinay member na si Shanti. Kaya magpo-focus muna siya sa local projects at excited makatrabaho ang ilang kapuso star. Makichika kay Aubrey Carampel. Habang nakabreak sa activities sa member of the K-pop group Lapiles, nakafocus daw muna ngayon si Shanti as a sparkle artist. Bukod sa guesting sa iba't ibang kapuso shows, gusto raw ni Shanti na bumalik sa pag-arte. Ang wish daw niyang makasama. Siyempre, si Miss Marian Rivera po talaga yung pangarap ko. And of course, yung friend ko rin po dito, si Zonia Mejia. We've been friends po from a very, very long time. For a very long time. So, it
would be really nice to work with her also. Kasi syempre, matagal-tagal na rin po since yung last acting experience ko, project ko. So, I have to refresh my mind and everything. Naghahanda na rin daw si Shanti para sa pagdalo niya for the first time sa GMA Gala next month. Looking forward na raw siyang ma-meet doon ang fellow Kapuso stars. Isasama ko na rin yung pagka-fangirl ko po sa mga GMA artists. Gusto ko pong magpa-picture sa lahat po ng mga kilala ko pong celebrities po sa GMA. I'll take that opportunity. Itong June 20, nag-celebrate ang kanyang grupong Lapilus ng kanilang 2nd anniversary since their debut in 2022. Naka-break din daw ngayon ang iba pang Lapilus members, kaya nag-celebrate lang daw sila online with their fans. I'm glad that they get to rest and be with their family. Pero yun nga lang, of course, there's a side of me na sayang kasi hindi ko sila kasama na mag-celebrate. Pero I'm happy naman na yung mga Lapis sa social media, sobrang supportive nila and they keep sending their love. Hoping si Shanti na magkaroon ng bonggang comeback ang Lapilus soon. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Tuluyan ang ibinasura ang kaso laban sa driver ng SUV na sa pilitang nangumpiska ng lisensya ng nakagitgitan niyang driver. Nangyari po yan noong nakarang taon sa gitna ng C5 sa bahagi ng Taguig. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita na rin ang driver ng SUV. Ang git niya, ginit-git sila ng driver ng truck dahilan para magalit siya at kumprontahin ito. Pinabulaanan din niya ang alegasyong may dala siyang baril at nagbanta siyang babarilin ang kapwa driver. Gayunman, aminado siyang mali na paratangan niyang nagdodroga ang truck driver at mali ang sapilitang pagkuha ng lisensya. Sa ngayon, pinag-iisipan niya ang pagsasampa ng reklamo laban sa truck driver. Ilang hamon sa pagre-report at epekto ng Artificial Intelligence o AI ang tinatalakay sa East-West Center International Media Conference sa Pasay City. Bahagi ang GMA Network ng 3 araw na conference. Kabilang sa mga nabanggit na pagsubok na kinakaharap ng media ay pag-uulat ng tama at kumpletong informasyon sa gitna ng estado nito. Nakatakdaring pag-usapan ang epekto ng teknolohiya gaya ng Artificial Intelligence o AI sa pagsala ng informasyon. Pati ang climate change, global politics at eleksyon. Lalahukan ito ng mga journalist, experts at mga leader mula po sa iba't ibang bansa. Posibleng hindi maabot ngayong Hulyo ang target na halos 30 pesos sa presyo ng kilo ng bigas base sa pakikipag-usap ng agri-sector sa liderato ng Kamara. Pero asahan daw na magmumura pa rin ito. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. 40 hanggang 46 pesos kada kilo muna ang inaasahan ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM kasunod ng pagbaba ng taripa sa imported na bigas sa 15% mula 35%. Mas mahal kung premium. At yung mga premium rice po natin nasa mga 47, 48. Siguro po pinakamahal na po yung 50. Malayo ito sa unang July target na binanggit ng liderato ng Kamara na mas mababa sa 30 pesos kada kilo. Pero sabi ng speaker, posible pa rin yan ngayong taon. Malapit na rin din po. Sa mga Kadiwa stores, we are going to be hitting the 29 range very soon. 29 pesos, no? Kada kilo by August, no? Handa raw makipagtulungan ng PRISM, bagamat may panawagan noong una na ipagpaliban ng pagbaba ng taripa. Pero mungkahi nila, makausap din ng ating mga exporting countries na hindi po sila mag-take advantage. Pero ang ibang grupo, tuloy ang pagtuto sa pagbaba ng taripa. Ang matatamaan talaga yung mga magsasaka natin dito sa local. Around mga 500,000 farmers ang estimate namin na madi-displace. Magsasapa po kami this week ng petisyon po sa ating pong Korte Suprema para pigilin po agad itong pagpapatupad po ng EO 62 na nagpapababa po ng taripa po sa bigas. Pagtiyak ng Kamara at National Food Authority o NFA, tuloy na susuportahan ng mga magsasaka na binibigyan ng bahagi ng pondo mula sa nakukolektang taripa mula sa imported na bigas. Ang NFA naman po hanggang ngayon ay kasalukuyang pa rin namimili. Patuloy lang ginagawa ni NFA ang kanyang mandato para ma-increase pa natin yung buffer stock natin. Dahil paparating na rin po ang La Nina. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.
The inis is real sa character ni Zonya Mejia sa Afternoon Prime series na Lilet Matias, Attorney at Law. Dahil effective ang pagganap, may mean comments na siyang natatanggap. May chika si Aubrey Carampel. I would never let a trying hard, low-life, nobody like her do that to me. Kasunod ng mga nakakagigil na eksena ni Moira ng abot kamay na pangarap. Ganito! Isa na namang karakter sa GMA Afternoon Prime ang pinanggigigilan ng maraming kapuso. Yan si Trixie, ang karakter ni Sparkle star Zonya Mejia sa Lilet Matias, Attorney at Law. Dahil sa nakakainis na role, marami raw natatanggap na mean comment si Zonya mula sa netizens. Pero hindi raw niya ito pinepersonal at ginagawa pang inspirasyon sa kanyang pagganap as a first-time kontrabida. Una pa lang naman yun na yung goal ko. Kasi as a kontrabida, di ba, gusto mo yung effective ka na makita ng mga tao na naiinis sila sa'yo, nagagalit sila sa'yo, and nararamdaman ko yun ngayon from the audience. So far, what's the worst comment na natanggap mo? Worst siguro yung mamatay na daw si Trixie at mamatay na si Zonya. There, you saw this to me! Pero kahit maraming nagagalit, marami rin ang humahanga sa acting skills ni Zonya. Lalo na nang ipalabas ang court scenes nila kung saan si Trixie ang rape victim. At ang inakusahang ng rape sa kanya na si Ino, played by Joaquin Domagoso, ay nakatulang not guilty. Mali! Mali yung desisyon nyo! No! No! Mali! Mali! Mali yung desisyon mo! Na-rape niya ako! Hindi ako nagsisinungaling! Ma'am! Hindi ako nagsisinungaling! Na-rape ako na lalaking yan! Sa episode na ito, ramdam din daw ng mga manonood ang bigat ng pinagdadaanan ni Trixie. Yung na-touch talaga ako, nakita nila na sabi nila is deserve ni Trixie ng hustisya, na hindi niya nagiging ganyan lang siya kasi nasaktan siya and walang taong, kahit sino man ang tao ang deserve na maka-experience ng ganyan. Na yung babaeng nakita mo dun sa korte. Very inspiring naman daw para kay Zonya ang pagganap ni Joe Berry as Attorney Lilet. Dahil sensitibo rin ang mga kaso sa serye, lagi raw silang may nakaantabay na abogado sa set para konsultahin sa kanilang mga ginagawang eksena sa korte. This week, dapat naman daw abangan ang isa na namang kontrobersyal na kasong hahawakan ni Attorney Lilet, kasama naman si National Artist for Film and Broadcast Arts at nag-iisang superstar na si Nora Honor. Ito naman murder case, so very controversial din siya, kaya kailangan abangan ng mga tao. And madami pang eksena si Trixie na mga away siya. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. At yan ang mga buwan naman akong chika this Monday night. Ako po si Iya Araliano. Miss Mel, Ivan, Emil. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Ivan Mayrina. Para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.